Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Vico. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Mabuti naman at nakauwi ka na, iho. Pero sino itong kasama mo? Magandang hapon po, Lolo. Siya nga pala si... Ako nga po pala si Andres, kasamahan ni Vico. Tama po, Lolo. Kasamahan ko po siya. Nasaan po pala si tatay? Ganun ba, iho? O siya, tumuloy muna kayo. Nasa loob ang iyong ama. Tamang-tama maghahapunan na. Sige po, Lolo. Pupuntahan ko po muna si tatay, ha? Pumasok ang dalawa sa loob ng tahanan. Sinalubong sila ng isang matipunong lalaki. Oh, nandito ka na pala. Mabuti at naisipan mo pang umuwi. Alam mo bang nag-aalala ang nanay mo sa'yo? Alam niyo naman po yung dahilan, tay, kung bakit kailangan kong umalis. Siya nga pala, si Andres. Kasama ko sa revolusyon. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Tahimik na namumuhay ang baryo. Ayaw na namin ng anumang kaguluhan. Dito na nagpasyang makisali sa usapan si Andres. Ipagpaumanhin po ninyo ang pagsabat ko sa usapan. Pero sa tono ng pananalita mo, parang minamasama mo ang pagpunta namin dito. Alam mo ba na ang panganib na sinasabi mo, malapit nang kumatok sa pinto ng tahanang ito? Ano ang ibig sabihin ng taong ito, Vico? Dumating na sa probinsya ang puwersang Hapon mula sa ibang dako ng bansa. Kasalukuyang nasa kagubatan sila. Hindi malayo sa mismong kinaroroonan natin. Ginawa nilang taguan ng makapal na kagubatan ng patag. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi ito nakakarating sa akin? Walang magdanakaw ang magsasabi ng plano. Kaibigan, iisa lang ang adhikain ko sa pagpunta rito. At yun ay pigilan ng mga sundalo sa paglika ng anumang kaguluhan at sirain ang kapayapaan ng lugar na ito. Tama ka. Kahit ang mga Espanyol, hindi kami nagawang pasukin. Pinangalagaan namin ang kapayapaang ito sa loob ng mahabang panahon. Walang pinagkaiba ang mga Hapon kung nagawa naming pangalagaan ng baryo laban sa Espanyol. Bakit hindi namin yung kayang gawin laban sa mga Hapon? Iba ang taktik ang ginagamit ng mga Hapon. Mas malakas ang kanilang mga armas. Mas matalino kaysa sa mga Kastila. At may mga mas mataas na kasanayan pagdating sa pakikipagdigma. Wala silang awa. Minsan ko nang nakaharap ang ilan sa kanilang mga sundalo. Kaya ako nasasabi ito sa'yo. Kung gayon, bakit si Vico ang pinili mong sumama? Ang anak mo, isa sa pinagkakatiwalaan ng samahan. Bukod doon, dito siya pinanganak sa kabundukan ng Cebu. Kaya malaki ang tiwala kung alam niya ang pasikot-sikot ng kagubatan. Malaki ang tiwala ko kay Vico pagdating sa nabigasyon sa loob ng kagubatan. Ngunit kung totoo man ang sinasabi mo, delikado ang pumasok doon nang walang sapat na paghahanda. Yan mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong pasukin ang kagubatan ng patag. Hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ng kanilang kuta at kung ilan ang bilang nila at kung ano ang mga armas na dala ng mga Hapon. Lahat yon kailangan kong malaman para makapaghanda sa posibleng mangyari. Nauunawaan ko ang gusto mong sabihin. Pero bakit kailangan mong idamay ang anak ko? Tatay, sarili kong kagustuhan ang samahan sa loob ng kagubatan si Andres. Kaya wag mo siyang sisihin. Pasya ko ang sumali sa revolusyon at bahagi ito ng aking tungkulin bilang sundalo ng ating bayan. Sundalo? Nadidinig mo ba ang sinasabi mo, Vico? Hindi ka sundalo.
Ni hindi ka nga kilala ng gobyerno na naglilingkod kayo sa kanila. Ang tingin nila sa inyo mga tau-tauhan, mga manika na sa oras na wala ng pakinabang, idedispatcha sa tabi, mababaon sa limot, hindi lang ang katawang lupa. Kailanman, hindi tayo kikilalanin ng pamahalang ito. Mga gerilya tayo, Vico, hindi mga sundalo. Sana lang yan ang tatandaan mo. Gerilya sa tingin ng mga taong nakasuot ng uniforme. Pero para sa kapwa nating magsasaka, tayo'y mga bayani. Hindi ko maunawaan kung bakit ko nadidinig ang lahat ng ito sa'yo, Tay. Nasaan yung alab ng pakikibaka sa puso mo? Isa ka sa mga taong naging katuwang ni Kapitan sa pakikipaglaban sa mga Kastila. Pero bakit parang naduduwag ka? Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng iyong ama, Vico. Hindi naduduwag ang tatay mo, kundi nag-aalala. Unawain mong mabuti ang kanyang mga salita. Oo, Tay. Alam kong nag-aalala kayo. Natatakot din naman ako eh. Pero kailangang maging matatag. Kayo ang nagturo nito sa akin, hindi ba? Tinuruan kitang maging matapang. Hindi para magpatiwakal, kundi para mabuhay. At yun mismo ang ginagawa ko, Tay. Lahat ng ito para sa bayan. Para sa kalayaang mabuhay ng payapa. Huwag kang mag-alala, Renante. Sinisiguro ko sa iyo ang kaligtasan ng anak mo. Paano naman akong magtitiwala sa taong hindi ko kilala? Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng tatlo, pumasok ng tahanan si Tatang Juanito. Para sa iyong kaalaman, Renante, ang taong kausap mo, walang iba kundi si Supremo Andres. Hindi ba tama ko? Mukhang wala na akong maitatago. Tama ho kayo. Ako nga si Andres. Andres, ang taong tumawag sa hukbo ng mga demonyo para dalhin ang impyerno sa bakuran ng mga Kastila. Paanong buhay ka pa? Yan din ang katanungang hindi ko masasagot. Pero masaya ako dahil ito ang pangarap ko. Pangarap? Anong ibig mong sabihin? Pinangarap kong mabuhay ng matagal para ako mismo ang magwakas ng pananakop ng mga dayuhan. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Andres. Paging si Renante, hindi makapaniwalang nasa harapan ang taong sa kwento lamang nadidinig. Sabihin mo sa akin kung ano ang may tutulong ko. So ngayon, wala pa kaibigan. Hindi namin kailangan ng maraming tao sa misyong ito. Mas maiging kami lamang ni Vico ang pumasok sa kagubatan. Kung ganon, aalalay lang kami dito sa baryo. Mag-aantay ng susunod na hakbang. Mas mainam kung mananatili tayong tahimik. Nang sa ganon, hindi mabisto ang mga plano ko. Sisimulan namin ni Vico ang misyon bukas ng umaga. Kailangan ko ng detalyadong daan maliban sa pangunahing landas papasok sa gubat. Ba ituturo na ni Vico ang daan sa'yo? Dito lumaki at nagkaisip ang batang yan. Kagaya ng sinabi ko, Supremo, kabisado ko ang lugar na ito na parang likod ng palad ko. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Kung ganun, magpahinga na tayo ngayong gabi para makabawi ng lakas. Nang matapos ang pag-uusap, naghanda ng makakain si Tatang Juanito. Kaunting kwentuhan tungkol sa mga nangyari at kumustahan. Matapos nagpahinga na ang mga ito. Kinabukasan, maagang nagising ang binata at naghanda para sa kanilang misyon. Habang nag-aantay ito kay Andres, napatingin ito sa kabundukang nababalot ng makapal na hamog. Napakalamig din ng hangin ng mga sandaling yun. Ngunit isang kahina-hinalang tanawin ang nakaagaw ng pansin ng binata. Nasipat nito ang tila malaking siga sa gawing paanan ng mismong bundok na kanilang pupuntahan. Malapit ito sa talon
Alam ni Vico na may mga kuwebang matatagpuan doon. Sa pag-aakalang natutulog pa si Andres, kinatok niya ito sa kubong tinutuluyan. Gising na ako, Vico. Bakit? Anong problema? Mukhang alam ko na kung saan naglulungga ang mga sundalong dayuhan supremo. Paano kang nakakasiguro? Sa gawing paanan ng bundok na yon, malapit sa talon, may ilang kuweba na maaaring magkanlong ng maraming tao. Medyo matarik din yung daan paakyat, kaya walang masyadong nagpupunta. Habang hinihintay ko kayo, nakita kong may liwanag na tila nagmumula sa siga. Hindi ako maaaring magkamali. May tao sa lugar na yon. Kung ganun, maghanda ka at yun ang una nating pupuntahan. Dali-daling nag-ayos ng kagamitan si Andres. Saktong paalis na sila nang lumabas ng kubo si Renante. Lalakad na ba kayo, Vico? Bakit hindi muna kayo mag-agahan? Hindi na po, tay. Alam ko na kung saan maaaring nagtatago yung mga sundalong Hapon. Kailangan naming puntahan ang lugar sa lalong madaling panahon. O sige anak, mag-iingat kayo. Kung sakaling may mangyaring hindi maganda, alam mo na ang gagawin. Opo, tay. Ako na pong bahala. Tumuloy ang dalawa sa paglalakbay. Mahigit kalahating oras na lakaran bago narating ang ibabang bahagi ng nasabing talon. Kinailangan nilang umakyat sa mismong daluyan ng tubig para hindi sila mamataan ng mga kalaban kung sakaling may mga nagmamatiyag sa paligid. Ilang sandali pa, narating na mga ito ang isa sa mga yungib. Nakita ni Vico ang mga bakas ng sapatos. Positibo ang binata na pag-aari ng mga sundalo ang bakas na yun. Bago lamang ang mga ito at papunta sa iisang direksyon. Supremo, tinatayang nasa mahigit 30 katao ang nandito. Base na din sa mga naiwang bakas. Ito ang malaking pagkakamali ng mga Hapon. Masyado silang kampante na hindi matutuntun yung kanilang kinaroroonan. Sundan natin ang mga bakas. Nang malaman natin kung alin sa mga kuwebang yan ang kanilang pinagtataguan. Hindi na kailangan, Supremo. Alam ko kung saan sila eksaktong nakahimpil. Isang kuweba lang ang maaaring magkanlong ng napakadaming tao. Muling umakyat sa bandang tuktok ang dalawa. Dito, nakita nila ang malaking tumpok ng sinindihang kahoy. May ilang nakabantay na sundalo. Ngunit ang nakakapagtaka, halos walang armas ang mga ito. Hindi sila nahirapang marating ang mismong lugar. Teka, Supremo, parang may mali. Bakit walang patibong sa paligid? Maaring nakampante ang mga Hapon na walang susugod sa kanila sa lugar na ito. Kaya hindi nila kailangang maglatag ng mga patibong. Dito ka lang, Vico. Alam mo na ang gagawin kung sakaling hindi umayon sa plano ang lahat. Malinaw, Supremo. Lumabas mula sa pinagtataguan si Andres. Naglakad papunta sa mga sundalong nagbabantay. Nataranta ang mga ito nang makita ang lalaki. Kagad tinutukan ng baril at pinaluhod. Hindi maunawaan ng binata ang sinabi ng mga sundalo. Ngunit base sa kinikilos, alam nitong kaunting pagkakamali lang. Maaaring mapahamak si Andres. Marahang inilabas ni Vico ang itak. Naghanda sa pagsugod kung sakali mang may gawing hindi maganda ang mga Hapon. Ngunit nakita nitong kalmado lamang si Andres. Pasikreto itong sumenyas na wag itutuloy kung anumang binabalak. Nanatili si Vico sa pinagtataguan. Maya-maya, may lumabas na sundalo mula sa kuweba. Nakabenda ang ulo at putol ang isang kamay. Nilapitan nito si Andres at inutusang tumayo. Sumunod naman ang lalaki. Sinimulan nilang siyasatin ang katawan.
para masigurong wala itong anumang sandata. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahagi ito ng kabundukan? Nagulat si Vico nang magsalita ang sundalong Hapon. Natuto na ito ng nitibong lingwahe. Isa lamang akong mangangahoy. Napadaan sa lugar na ito. Pasensya na kung nabulabog kayo. Ngunit wala akong masamang intensyon. Wika ni Andres. Ngunit kagaya ng inaasahan, hindi naniwala ang mga Hapon. Sinampal nito ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Vico. Inakala nitong lalaban si Andres. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Nagmakaawa ang lalaki na wag na siyang sasaktan. Wala sa plano nila ang magpahuli. Ngunit yun mismo ang ginawa ni Andres. Itinali ng mga sundalo ang kamay ng Supremo. Hinila ito papasok ng kuweba. Bahagyang lumingon si Andres sa kinaroroonan ni Vico at ngumiti. Tumango ang binata. Nanatili sa kanyang kinaroroonan. Napagtanto nito na may ibang plano ang lalaki. Ilang sandali pa, nagsipagtakbuhan palabas ang mga Hapon. Ang ilan sa mga ito ay nagsisigaw habang may kung anong binabaril. Sa takot na baka makita ng mga papatakas sa sundalo, lumipat ng pwesto si Vico. Doon niya nakita ang malaking nilalang na palabas ng kuweba. Tangay-tangay nito sa bibig ang labi ng isang sundalo, habang hawak naman ang isa pa. Halos 10 talampakan ang taas na may mahabang braso, naglalakihang mga ngipin at 2 mahabang itim na sungay. Napatakip na lamang ng bibig ang binata nang mapagtantong isang demonyo ang nagpakita sa kanya. Wala itong magawa kundi ang manatili sa kinaroroonan sa takot na baka makita ng nilalang. Nakatakas ang ibang Hapon, ngunit marami sa mga ito ang napatay, kabilang ang kanilang pinuno. Hindi makatingin si Vico dahil napakabrutal ng ginagawang pagpatay ng halimaw. Kinakagat ang ulo ng kalaban at sapilitang hinihila ang katawan habang nagpupumiglas. Dinig na dinig ng pinata ang malutong na tunog ng mga nababasag na bungo habang ninunguya ito ng nilalang. Ilang sandali pa, tuluyan ng tumahimik ang paligid. Sinilip ni Vico ang bukana ng yungib. Nakita nitong nakaupo si Andres sa gilid habang pinagmamasda ng nilalang na sarap sa pagkain. Nagtataka ang binata kung ano ang ginagawa ng lalaki. Nagpasya itong lumabas sa pinagtataguan. Lumapit. Napalingon si Andres at dali-daling tumayo ang Supremo para pigilan ang binata. Diyan ka lang, Vico. Huwag kang aalis sa kinatatayuan mo kung ayaw mong lapain ang kanang nilalang na yan. Huminto si Vico. Dahan-dahang lumingon sa nilalang. Nakatitig ito sa kanya. Nagulat ang binata dahil noon niya lamang napansin na meron itong 4 na mata. Huwag mo siyang titigan sa mga mata, Vico. Nababasa niya ang laman ng puso mo. Kung may masama kang hangarin, malalaman ito ng nilalang. Teka, anong uri ng nilalang ito, Supremo? Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon, manatili ka munang nakatayo dyan. Hayaan mo siyang matapos kumain. Halos 2 oras na nag-antay ang binata sa nilalang. Nang matapos kusa itong naglaho, biglang napaupo si Vico dahil na din sa pangangalay ng binti at sobrang takot. Ayos ka lang ba, Vico? Tumayo ka na dyan. Babalik na tayo sa baryo. Tapos na ang misyon natin dito. Sandali lang, Supremo.
Hindi niyo pa sinasabi sa akin kung anong uri ng nilalang ang nakita ko at saan ito nanggaling. O sige, total nagawa na din naman natin ang dapat gawin. Magpahinga na muna tayo. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang nilalang na yun at saan ang galing. Pinaliwanag nito kay Vico ang mga nangyari. Ang nilalang na yun, isa sa mga halimaw na naninirahan sa lugar. Nagawa niya itong tawagin sa pamamagitan ng tangang mutya. Kung ganun, alaga po ninyo yung nilalang na yun, Supremo? Hindi sa alaga. Ang nilalang na yun, nilika mula sa takot, galit, kasakiman. Manifestasyon ito ng lahat ng negatibong emosyon na dinala ng mga sundalo rito. At para lubos mong maunawaan ng lahat, bakit hindi mo pasukin ang yungib? Bagaman natatakot, tumayo ang binata upang tignan ang laman ng yungib. Para na din maunawaan nito ang lahat ng sinasabi ni Andres. Kinuha ng binata ang sulong nakatayo sa tabi ng pasukan. Tumuloy na sa pagpasok. Sa bungad pa lang, sinalubong na si Vico ng nakakasulasok na amoy. Napakabigat na pakiramdam. Napakadilim sa loob ng yungib. Nakakabingi ang katahimikan. Ngunit nagpatuloy ang binata sa paglalakad. Hanggang sa natalisod ito sa isang bagay na nakaharang sa daan. Nabitawan nito ang dalang sulo. Bumagsak sa natapong langis dahilan para magliyab ang buong sahig ng kuweba. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang patay na katawan ng mga kababaihan. Ilang sundalong Pilipino, maging sanggol na tinuhog sa bayoneta ng mga Hapon. Lalong nagimbal si Vico nang makita ang isang pamilyang pinagdikit-dikit gamit ang mga patalim. Nakatarak ang mga ito sa katawan na tila inihaw na karne. Napatakip na lamang ng bibig ang binata sa buong buhay nito. Dito pa lamang nakasaksi ng ganong kabrutal na pagpatay. Hindi na nakatiis ang binata. Dali-dali itong lumabas ng kuweba upang balikan si Andres. Nakita naman ito na hindi maipinta ang pagmumukha ng binata. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Mga hayop sila. Hindi na sila naawa sa mga sanggol at kababaihan. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong uri ng kahayupan. Higit pa dyan ang ginawa nila sa syudad. Ang nakikita mo ngayon, bunga lamang ng kanilang pagkabagot. Tara na. Bumalik na tayo sa baryo. Ipaalam mo sa iyong ama na may ilang nakatakas na mga kalaban. Kayo po, Supremo. Anong susunod yung plano? Kailangang malaman ni Apollo ang nangyari dito. Matapos mong makausap ang iyong ama, tutulak tayo pabalik ng kampo para kumuha ng karagdagang kasama. Matapos ang kaganapan sa kuweba, kinausap ni Andres si Renante. Muli nitong pinakilos ang mga dating kasamahan. Pangkat ko na ang bahala sa kabundukang ito. Makakaasa ka na susuyuri namin ang kabundukan. Mahanap lamang ang mga nagsipagtakasang sundalo. Tay, sasama ho ako kay Supremo pabalik sa kuta. Pero sa sandaling matipon na namin ang karagdagang puwersa, babalik kami rito para tumulong. Ilang minuto matapos ang pag-uusap, umalis na sila Andres at Vico pabalik sa kuta. Hindi pa din mawala sa isipan ng binata ang mga nasaksihan. Lingid sa kanyang kaalaman na nararamdaman ito ni Andres. Ano, hindi pa din ba nawawala ang takot mo? Hindi po takot ang nararamdaman ko, Supremo, kundi matinding galit. Mawawala lang siguro ito kung ako mismo ang makapapatay sa mga hayop na yon.
Magantay ka lang. Darating tayo dyan. Sa ngayon, subukan mo munang kumalma. Ayokong makita ni Apollo ang pagmumukha mo. Baka isipin ng taong yon na may ginawa ko sa iyong hindi maganda. Pasensya na po, Supremo. Huminga ng malalim ang binata. Ngumiti. Nauna itong maglakad kay Andres. Kaya hindi niya namalayang biglang huminto ang Supremo. Vico, sandali lang at magpapahinga na muna tayo. Paumanhin, Supremo, pero malapit na po tayo sa kuta. Napagod ako kaya pasensya na. Dito na muna tayo magpapalipas ng gabi. Sumandalang lalaki sa paanan ng puno. Tinakip ang suot na salakot sa kanyang muka. Napailing na lamang si Vico. Kumuha ito ng ilang dahon ng anahaw at gumawa ng maliit na kubol na matutuluyan nilang dalawa. Magsisindi na sana ito ng siga. Ngunit pinigilan siya ni Andres. Huwag kang gagawa ng siga, Vico. Ayokong makaamoy ng usok. Bagaman naguguluhan sa kilos ng Supremo, sumunod ang binata. Kumuha ito ng dahon ng alagaw. Dinurog at inihalo sa langis. Ginamit niya itong pangbanyos upang hindi makagat ng mga insekto. Nanatiling tulog si Andres, habang si Vico naman patuloy lamang nakikiramdam sa paligid. Malayo sa mismong kalsada ang pinagkampuhan, kaya hindi sila bastang makikita kung sakaling may dumaan. Maya-maya pa, nakaramdam si Vico ng marahang yapak na mga taong paparating. Binunot ng binata ang itak. Tinignan kung saan nanggagaling ang mga yabag. Hanggang sa nakita ang figura ng mga taong papalapit sa kanila. Akmang tatayo na sana si Vico para sumugod, nang bigla itong hinawakan ni Andres sa laylayan ng damit. Huwag kang padalos-dalos, bata. Baka kumalat ang lamang loob mo sa gubat. Nilingon ng binata ang mga figura. Saka pa lamang napagtanto na hindi tao ang mga papalapit. Teka, anong mga nilalang yan, Supremo? Tangla ang tawag sa kanila. Huwag kang gagalaw. Dahil hindi nila nakikita ang mga bagay-bagay na hindi kumikilos. Dumapa ka sa lupa. Nang sa ganon hindi ka nila maaamoy. Dumapa ang binata. Hinayaang lampasan sila ng mga nilalang. Napansin ito na hindi nga sila nakita. Nang makalayo na, saka pa lamang tumayo si Andres at nagsindi ng sigarilyo. Mas delikado pa sa aswang ang mga nilalang na yun. Kung sinugod mo sila, malamang hindi ka nasisikatan ng araw. Ala, sige na. Magsindi ka na ng siga. Puno na ng pantalang bintigo. Matapos yun, muling bumalik sa pagtulog si Andres. Gayon din si Vico. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad. Hanggang sa makarating sila sa mismong kuta. Kinausap ni Andres si Apollo. Dali-dali itong nagpatawag ng pagpupulong. Mula sa malalayong lugar ang ilang kasapi. Kaya hinintay muna nila ang mga ito. Gabi na nang makapagsimula sa pag-uusap. Nagpasya si Vico na wag nang sumali. Alam niya ang detalye ng susunod na misyon. Pinagpahinga din ito ni Andres. Alam niyang matinding pagod ang pinagdaanan ng binata. Kinabukasan, paglabas ng kubo, nakita nitong nakahanda na ang mga tauhan ni Andres. Hinanap ni Vico ang lalaki. Natagpuan niya itong nakikipag-usap kay Apollo. Oh, nandito na pala yung bagong alalay mo Kumusta, Vico? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Opo, Senyor. Supremo,
Sila ba yung kasama sa atin pabalik sa patag? Oo, sila nga ang sasama sa atin. Magsisilbing bantay sa paligid ng baryo. Dahil sa nangyari, siguradong gutom ang inabot na mga yun. Sasalakayin nila ang pinakamalapit na pamayanan. Paniguradong marami ang mapapahamak pag nagkataon. Yan din po ang iniisip ko. Pero sa kasalukuyan nilang bilang, mahihirapan silang pasukin ang baryong pinamumunuan ng tatay ko. Huwag kang magpakampante. Tuso ang mga Hapon, Vico. Kahit kakaunti ang bilang nila, nagagawa nilang wasaki ng isang buong baryo. Hindi ko pa nagawang makipagsagupaan sa kanila. Nagsilbi lamang akong tagamanman noong nadistino ako sa syudad. Pwes, ngayon mo mararanasang makipaglaban sa mga sundalong Hapon kung sakali. At babalaan na kita, Vico. Mas malakas ang pagnanais nilang magtagumpay at makaligtas dahil nasa bingit na sila ng pagkatalo. Nauunawaan ko, Supremo. Dahil kung ako ang nasa kalagayan nila, gagawin ko din ang lahat para makabalik sa lupa kong pinagmulan. Mabuti naman kung ganun. Maghanda ka na. Pagkagat ng dilim, lalakad na tayo. Hinangaan ng husto ni Vico ang kakaibang pag-iisip ni Andres. Napagtanto din ng binata ang dahilan kung bakit siya kinilalang supremo ng kilusan. Nakatingin lamang si Vico sa kanya habang nagpapaliwanag ito sa mga tauhan. Laking gulat ng binata nang bigla siyang tapikin ni Apollo sa balikat. O ngayon, nakilala mo na ng husto si Andres. Anong masasabi mo? Kayo po pala, senyor. Sa totoo lang po, hindi pa ganong kalalim yung pagkakakilala ko kay Supremo. Marami pa akong hindi alam tungkol sa kanya. At siguro, mas mabuti nang manatiling ganon. Tama ka. Masalimuot yung buhay ng taong yan. Iba yung kinalakihan niyang mundo. Nagkamalay si Andres sa isang pamayanang nababalot ng karahasan. Ito yung naging dahilan kung bakit naging matatag siya at naging isang mahusay na pinuno. May kakaibang kakayanan si Supremo, no? Nasaksihan ko mismo kung paano niya itong ginamit. Pero ang hindi ko maintindihan, saan ang gagaling yung kakayanan yun? Bago pa man maging supremo ng kilusan si Andres, naging mag-aaral siya ng isang mahusay na manggagaway. Nakilala ko yung taong yan sa isang baryo sa Iloilo. Pareho kaming bagong salta sa lugar. Iisa lang ang layunin. Yun ay sumapi sa revolusyon. Halos hindi nagsasalita yung taong yan. Pero makikita mo sa mga mata niya na buo ang loob sa naging pasyang pagsama sa kilusan. Dagdag pa nito, silang dalawa lamang ang pinakabata sa mga sumali. Payat ang pangangatawa ni Andres noon. Ngunit sa kabila ng patpating katawan, pinahanga nito ang mga nakakatanda nang malampasan ang lahat ng pagsasanay at maipasa ang pagsubok. Si Andres ang kauna-unahang batang kasapi ng kilusan. Samantalang si Apollo naman, nagsilbi muna bilang katulong sa kusina. Nagpakita ng sunod-sunod na tagumpay ang binata. Kalaunan, ginawa itong kapitan ng isang hukbo. Kinuha niya si Apollo bilang tauhan. Dito nagsimula ang mas marami pa nilang tagumpay laban sa mga dayuhang mananakop. Yung kwento tungkol sa mga nasunog na Kastila, totoo po ba yun? Oo, totoong lahat ng yun. At ako ang buhay na saksi sa mga nangyari. Pero malaki yung naging kabayaran ng tagumpay na yun. Kinuha ng tinawag na demonyo ang kalahati ng kanyang kaluluwa. At ang markang nasa katawan niya ang patunay. At nagsisilbing paalala na hindi na buo ang pagkatao ni Supremo Andres. At ayokong kinakaawaan ako dahil doon. Kaya wag na wag kong madidinig sa iyo yon, Vico, na nababahag ka sa akin. Huwag kang mag-alala, Supremo.
dahil hindi mo madidinig sa akin ng salitang awa. Hinahangaan kita dahil bibihira ang taong gagawin ang ginawa mo. O ikaw, Apollo, ano na naman ang sinabi mo sa taong ito? Wala naman, Supremo. Handa na ba yung mga tao? Oo, at ikaw na lang ang hinihintay nila. Kaso mukhang abala ka pa eh. Dispensa, Supremo. Handa na din ako. Nag-aantay na lang ng inyong huling utos. Pagkagat ng dilim, lalakad na tayo. Kinahapunan, tumulak ang pangkat papunta sa patag. Tahimik na nagmarcha ang mga ito hanggang sa marating ang kabundukan. Pansamantalang nagkampo sa paanan ng mga ito. Inantay ang pagsikat ng araw bago tuluyang pumasok ng kagubatan. Supremo, bakit hindi tayo tumuloy? Gusto kong pulungin mo ang mga tao. Sabihin mo sa kanila ang maaari nilang kaharapin. Sa oras na pumasok na tayo sa baryo. Masusunod, Supremo. Nilapitan ni Vico ang mga tao. Nagsimulang magbigay ng mga panuto. Sinabi din ng binata ang mga dapat at hindi dapat gawin sa sandaling tumuntong sila sa baluarte ng kanyang ama. Magugulat ka sa malalaman mo, Apollo. Ang tatay ng binatang yan. Walang iba kundi si Reynante. Ang mga ngasong naging katuwang ni Kapitan na palayasin ang mga Espanyol sa lupaing ito. Totoo ba yung sinasabi mo, Supremo? Isang alamat ang Reynante na yun. Siya yung kaisa-isang tao na lumaban at pumatay na mahigit 20 gwardya sibil sa isang pag-atake sa bayan. At ang baluarteng papasukin natin, baryo ng mga mangaso at batikang manunugis. Si Vico ang higit na nakakaalam sa takbo ng isipan ni Reynante. Kaya siya ang hinahayaan kong makipag-usap sa mga tao. Ilang sandali pa, natapos na si Vico sa pakikipag-usap. Inutusan nito ang mga taong magpahinga. Ang ilan ay nanatiling gising upang magbantay. Pagsapit ng umaga, tumuloy na sila sa pagpasok sa kagubatan. Naglakad ang mga ito sa isang linya sa pangunguna ni Vico. Kabisado ng binata ang mga patibong na inilatag ng kanyang ama sa lugar. Simula sa bukana hanggang sa mismong baryo ay punong-puno ng nakakamatay na patibong. Ang ilan sa mga ito ay nasira na ng mga Hapon nung una silang dumaan. Nakasabit pa sa puno ang bangkay ng ilan sa mga sinawing palad. Talaga palang mahusay sa depensa itong si Reynante, no? Hindi ko akalaing buhay pa ang taong yun sa loob ng mahabang panahon. Wala akong nadinig tungkol sa kanya. At ngayon, magkakaroon ako ng pagkakataong makita siya ng harapan. Huwag kang mag-alala, Apollo. Makikita mo rin ang taong yun. Malapit na ba tayo, Vico? Sandali na lang, Supremo. Kinailangan nating umikot sa kabilang bahagi ng bundok dahil maaaring binago ni Ama ang kinaroroonan ng mga patibong. Yon ang pinakamalapit na daan. At kung sakaling sumalakay man ang mga lagalag na sundalong Hapon, yon ang daang tatahakin nila. Nagpatuloy sa paglakad ang pangkat hanggang sa marating nila ang ikalawang pasukan ng Baryo Patag. Sinalubong sila ni Reynante. Maligayang pagdating sa Patag. Tumuloy kayo at magpahinga. Nagpahanda ako ng makakain. Nangaso ang mga kasamahan ko bilang paghahanda sa inyong pagdating. Maraming salamat, Reynante. Mga kasama, magpahinga na muna tayo. Mamaya, ilalatag na ang inyong mga tungkulin. Masayang nagkainan ang mga sundalo habang sina Andres at Apollo kinausap ng masinsinan sina Reynante at Vico. Kagaya ng inaasahan, natulala si Apollo nang makita si Reynante. Supremo, anong nangyari sa kasama mo? Bakit parang nakakita ng multo?
Siya nga pala, ipinapakilala ko sa iyo, Renante. Si Apollo. Siya ang bise-kapitan ng aking pangkat. Isa sa mga tagahanga mo. Tagahanga? Hindi ko alam na may tagahanga pala ang isang pusakal na kagaya ko. Pusakal? Kung ganon, ikaw lang ang pusakal na naging daan para mapalaya ang dalawang bayan. Bueno, isang tabi na muna natin ang mga papuri sa isa't isa. May mas mahalagang bagay tayong tatalakayin. Renante, may nangyari ba simula nang umalis kami ni Vico? Wala namang kaming namataang pagkilos o anumang aktibidad. Baliban na lang sa sunog na gawa ng ilang residente sa paligid. Mga residente? Ang akala ko ba ay wala ng tao sa paligid ng patag? Mula sila sa mga karatig baryo. Hindi mo rin masisisi ang mga yon. Dahil sa digmaan, marami ang nagugutom at tanging ang gubat lang ang kanilang maaasahan para mabuhay. Habang nag-uusap ang grupo, dumating ang isa sa mga tauhan ni Renante. Nakatalaga ito sa pagmamatiyag sa kagubatan. Ayon sa kawal, panibagong pangkat na mga sundalong Hapon ang dumating mula sa kanluran. Mukhang pinipili na talaga nila ang lugar na ito at panibagong problema na naman ang kakaharapin natin, Supremo. Tama ka, Apollo. Mabuti na lang at nakapaghanda tayo. Hindi ba, ang rason kung bakit sila napadpad sa lugar na ito ay dahil tinutugis sila ng mga sundalong Amerikano. Hindi ba mas malaking problema yon kung sakaling magpang-abot sila? Oo, Renante. Malaking problema nga yun. Kaya hindi na sila dapat maabutan ng mga sundalong puti. Tayo na mismo ang gagawa ng paraan. Apollo, matapos mong italaga ang mga tauhan sa kanilang mga posisyon, sumama ka sa amin ni Vico. Renante, ikaw ang mamuno sa puwersang may iwan dito. Alam mo na ang gagawin. Areglado, Supremo. Gayon din ay pakikilusing ko na ang aking mga manunugis. Sandali lang. Kung may panibagong hukbo ng mga Hapon, hindi nyo ba naiisip na maaaring aktibo pa din ang kanilang himpilan? Kasi kung hindi, bakit sila magpapadala ng karagdagang puwersa? Biglang napaisip ang mga nakakatanda sa sinabi nito. May punto ang sinasabi mo, Vico. Maaaring nakarating sa kanilang pangunahing himpilan ang nangyari rito at nagpadala ng karagdagang puwersa para pabagsakin ang ating hukbo at masakop ang buong kagubatan. Dalawang bagay ang nakikita kong punteriya ng mga dayuhan Supremo. Kung nakarating man sa kanila ang kaganapan, maaaring alam na din ng kanilang pamunuan kung sino ang may gawa nun at ang kanilang pakay. Hindi lang para sakupin ang buong gubat, kundi pati ang hanapin tayo. Alinman sa dalawang dahilan, pareho itong magdudulot ng peligro sa mga karatig pamayanan. Kailangan na nating kumilos. Ipagpaliban ang mga naunang plano. Vico, sasama ka sa akin. Sasalubungin natin ang paparating na puwersa. Nasusunod, Supremo. Supremo, nais ko ding pong sumama nang maitala ko ang mga pangyayari. Maitala? Senyor Apollo? Isang manunulat si Apollo bago pa man siya maging revolusyonaryo. Parehong tapang at utak ang ginagamit niya para makibaka. Siya din ang nagpasiklab ng revolusyon sa ibang bayan sa pamamagitan ng kanyang mga akda sa periodiko. Manunulat na humahawak ng baril pero pumapatay gamit ang kanyang panulat. May kailangan pa ba kaming malaman tungkol sa iyo, Senyor Apollo? Masyado mo namang pinapalapad ang tenga ko, Andres. Libangan ko lang yung pagsusulat. Hindi ko nga akalaing makakarating ito sa mga pahayagan. Sige na, kumilos na tayo at tumatakbo ang oras. Dali-daling umalis ang tatlo para salubungin ang puwersa ng kalaban.
Hindi nagtagal. Nakita nila ang mga ito sa ibaba ng lambak. Nasa bandang taas sila, kaya hindi napansin ng mga naglalakad na sundalo. Base sa kanilang ayos, hindi sila yung mga tipo ng sundalong tumatakas mula sa mga kalaban. Tignan mo, matataas na kalibre ng armas ang dala nila. Sigurado kong ang mga kahon na yan, pampasabog. Isa lang ang ibig sabihin nito. Tama nga ang sinabi mo, Vico. Ngayon ang kailangan nating gawin, humuli ng isa sa kanila para makapiga tayo ng impormasyon. Pero teka, sino sa inyo ang marunong ng kanilang salita? Ipaubaya mo na sa akin ang pagtatanong. O sige, kung ganun, tayo na Vico. Gusto kong makita ang husay mo sa pagtugis. Ngayon ka magpakitang gilas sa akin. Areglado, Supremo. Dali-daling tumayo ang binata. Tumakbo pababa ng lambak. Sinundan naman ito ng dalawa. Ngunit nakadistansya ang mga ito para hindi mamataan ng mga kalaban ang kanilang mga kilos. Mabilis na narating ni Vico ang kinaroroonan ng mga sundalo. Inilabas nito ang kanyang sumpit na may mga balang pampatulog. Tinira ang isa sa mga pinuno. Noong una ay tila wala itong naramdaman. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumagsak ito. Ito ang nagsilbing pagkakataon para kay Andres. Palihim nitong hinila ang ilang sundalo papunta sa sukal. Hindi alam ng mga kalaban kung sino ang umaatake at saan ito nagmumula. At dahil nabulabog, walang tigil na nagpaputok ang mga sundalong Hapon. Ngunit hindi nila alam kung saan naroroon ang mga kalaban. Huwag nyo nang pag-aksayahan ang pagod ng mga yan. Vico, siguraduhin mo ang kaligtasan ng opisyal na tinira mo ng sumpet. Kailangan natin siya ng buhay. Ako nang bahala sa mga natitirang sundalo. Wika ni Andres. Nakita ni Vico ang kakaibang ngiti sa mukha ng Supremo. Naglakad ito palapit sa mga sundalo. Natahimik ang lahat nang makita ang lalaki. Tinutukan nila ng baril si Andres. Binala ang wag lalapit. Ngunit hindi ito nagpatinag. Hawak-hawak nito ang mutya habang may kung anong ibinubulong. Maya-maya pa, biglang nagdilim ang paligid. Tinakpa ni Apollo ang mga mata ni Vico. Bakit, senyor? Ano ho bang nangyayari? Mas makakabuti kung hindi mo na makikita ang magaganap. Baka hindi kayanin ng sikmura mo eh. Marami na ho akong nasaksihang patayan. At ako mismo, maraming buhay ang nasawi sa aking baril. Marami na ding ulo ang dinurog nito. Kaya ano pa bang hindi kakayanin ng sikmura ko? Magtiwala ka sa akin, Vico. Hindi ito ang tanawing gugustuhin mong makita. Ngunit pilit tinanggal ni Vico ang kamay ni Apollo. Wala na itong nagawa pa, kundi hayaan itong makita ang gagawin ni Andres. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang isang munting nilalang na paikot-ikot sa mga sundalo. Ano namang nakakatakot sa nilalang na yan? Manood ka, Vico. Huwag mo malitin yung nilalang na yan. Nakakatuwa man siyang tignan, pero huwag kang magkakamali. Habang itinuturo ang nilalang na bumubulusok papunta sa mga sundalo, bigla itong naglaho. Napasigaw ang mga sundalong Hapon. Unti-unting namilipit sa sakit. Naglabasan ang dugo sa bawat butas sa kanilang katawan. Kalaunan, nagsisabugan ang mga ito. Halos walang natira sa kanilang mga labi. Maging sa mukha ni Vico, kumalat ang pinaghalong laman at dugo ng mga sundalong Hapon. Nasuka ang binata at hindi makapaniwala sa nakita.
Teka, ano bang nilalang yan? Yun ang tinatawag na gawang-gawang. Sila ang mga nilalang na may hahalin tulad sa lambana. Pero mas mapanganib sila dahil kaya ng mga nilalang na yun na tunawin ang kanyang katawan at isama sa hangin. Kapag nalanghap ito ng mga kalaban, mula sa loob, unti-unti silang papatayin. Gayon lang ako nasuka sa buong buhay ko. Hindi ko akalain niya na makikita ko. Bitbitin mo na yan at bumalik tayo sa kampo. Wika ni Andres. Hindi na nakapagsalita pa si Vico. Dali-daling binuhat ang opisyal. Dinala sa baryo. Itinali ito sa upuan at hinintay na magising. Maya-maya ay nagkamalay na ito. Sinimula ni Andres ang pagtatanong. Apollo, isalin mo ang lahat ng sasabihin ko sa taong ito. Unang katanungan, nasan ang kanilang kampo? Isinali naman ni Apollo ang sinabi nito. Ngunit wala silang nakuhang kasagutan. Matigas ang isang to. Mukhang mahihirapan tayo. Isang beses pa, Apollo. Tanungin mo siyang ulit. Inulit ni Apollo ang tanong. Ngunit wala pa din silang nakuhang kasagutan. Ayan po ninyo akong magtanong Supremo. Senyor Apollo, maaari mo bang itanong sa taong ito kung ano ang nangyari sa kanilang kampo? Sinunod naman ni Apollo ang sinabi ni Vico. Sa pagkakataong yun, nagkwento ang Hapon. Ayon dito, kakalapag pa lamang nila sa bansa nang salakayin sila ng mga sundalong Amerikano. Napilitan ang pangkat na umalis sa lugar. Pinili ang kabundukan ng Patag upang pagtaguan. Alam mong hindi kayo makakatakas sa kamay ng mga gerilya. Kahit saan man kayo magpunta, sinayang nyo lang ang mga buhay ninyo. Sabihin mo yan sa kanya, Apollo. Isinali ni Apollo ang sinabi ni Andres. Nagulat ang mga ito sa sinagot ng sundalo. Ayon sa kanya, wala daw silang pinangihinayangan at kahit ano pang gawin ng mga Amerikano, itutuloy pa din nila ang kanilang imperyo ng pananakop. Bigayin mo na ang taong yan nang malaman na natin ang kanilang kinaroroonan. Itinuloy ni Vico ang pagtatanong. Ngunit hindi pa din ito sinabi ang kinaroroonan ng kanilang pangunahing himpilan sa probinsya. Ay nako. Mukhang abutin tayo ng siyam-siyam dito. Lumabas kayo, Vico. Apollo, ako nang bahala. Lumabas ang dalawa. Ilang minuto ang nakalipas. Nagsisigaw ang opisyal, kaya dali-daling pumasok ang mga ito. Magsasalita na yata ang isang to. Kausapin mo na, Apollo. Nauubusan na ako ng pasensya eh. Lumabas ng kubo si Andres. Ilang sandali pa ang nakalipas. Sumunod si Vico. Nagsalita na siya, Supremo, at wala sa kabayanan ng kanilang himpilan, kundi nasa mismong kabundukan ng Patag. Doon sila papunta nung hinarang natin. Ayon pa sa Hapon, may patakaran ng kanilang pamunuan na sa oras na hindi sila makarating sa takdang panahon, susugod ang iba pa nilang kasamahan. Kung ganon, yun ang aabangan natin. Ihanda ang mga tao. Protektahan ng baryo. Nagsagawa ng barikada ang mga kasamahan ni Renante. Paikot sa baryo, gamit ang mga sako ng buhangin. Kahit papano, may mga naitabi din silang matataas na kalibre ng baril na nakuha sa mga sundalong napatay. Ilang sandali pa, dumating na ang kanilang hinihintay. Nagsilabasan mula sa kagubatan ang mga sundalong Hapon. Pinaulanan sila ng bala. Gumanti ng putok ang pangkat ni Renante.
Samantalang si Andres naman at ang ilan sa mga tauhan sumugod mula sa likod. Kasama nito sina Vico at Apollo. Nakikita nilang walang laban ang kanilang pinagsamang puwersa sa isang buong batalyon ng mga Hapon. Hindi ko na paaabutin pa sa bayan ang alingaw-ngaw na mga putok ng baril mula sa lugar na ito. Tumayo si Andres. Hinawakan ang kanyang mutya. Nagbubulong ito ng kung ano. At habang ginagawa yon, ipinapaliwanag ni Apollo kay Vico ang tungkol sa hawak nitong gamit. Ayon kay Apollo, ang mutsyang tanga nito ay tinatawag na ngipin ng demonyo. May kakayanan itong tumawag ng mga nilalang at mapasunod ang kanyang mga utos. Lumabas mula sa ilalim ng lupa ang dalawang malalaking bulate. Gumapang ang mga ito papunta sa kinaroroonan ng mga Hapon. Pinagbabaril ng mga sundalo ang nilalang. Nadurog ang mga katawan. At sa halip na mamatay, lalong dumarami at isa-isang pumapasok sa bunganga ng mga sundalong Hapon. Huminto sa pagkilos ang mga ito. Binunot ang kani-kanilang mga bayoneta. Kinitil ang mga buhay. Nakita ito ng mga kasamahan ni Andres. Nagtaka ang mga ito kung bakit ginawa yun ng mga kalaban. Mahirap na. Baka kung ano pa ang mangyari sa lugar na ito. Napakalayo sa bayan. Mahihirapan tayo sa pag-akyat ng mga materyales kung sakaling sumugod dito ang mga kasamahan nilang naka-aeroplano. Parang walang nangyari. Sana lang walang makaligtas sa kanila. Kung meron mang makaligtas, mas mabuti yun. Para malaman nilang walang sino man ang makakalupig sa atin. At kahit sino pa sila o ano pa ang dala nilang sandata. Nagsigawan ang mga tao. Ipinagdiwang ang tagumpay. Bilang pagbibigay galang sa mga sundalong Hapon, dinala nila ito sa isang bakanting lugar. Doon inalayan ng disenteng libing. Gumawa ng malaking watawat ng bansang Hapon ang mga kababaihan. Inilatag sa lupa kung saan nakalibing ang mga sundalo. Supremo, bakit po ninyo ginagawa to? Kalaban natin sila eh. Hindi nila kailangan ng formal na libing. Sa digmaan lang tayo nagkakalaban. Ngunit sa oras na hubarin nila ang kanilang mga uniforme, natatapos na ang kanilang tungkulin bilang isang sundalo. Limot na din ang kanilang galit. Hindi ko maintindihan, Supremo. Vico. Sundalo sila at tungkulin nilang sumunod sa utos. Ngunit sa sandaling hubarin na ang kanilang mga uniforme at mahimlay sa kanilang huling hantungan, malaya na sila at hindi nakalaban ang tingin sa kanila. Ito ang mga katagang patuloy na tinatandaan ni Vico. Kahit matapos pa ang digmaan, sumuko ang mga Hapon. Nagwakas ang mahabang digmaang sumira ng maraming buhay at ari-arian. Ngunit hindi kailanman malilimutan ng mga tao ang nangyari sa bundok na patag kung saan nasaksihan ang kapangyarihan ng agimat ni Andres. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.